Ayan mga kaibigan, kakatuwaan kasi kararating ko galing sa trabaho, sinisipon. Nakita ko, nag-aalala si Cecil sa akin. Nakakatuwa naman kasi malapit na siyang gumaling. Ayan, kaya gusto kong subukan ko siyang tanungin, interviewin kung alam niya, isasagot niya. Kaya, ano ka pangalan mo? Ano ka pangalan mo kanina? Hindi, Ah, hindi ko hindi, alam. hindi mo pa alam? Ba't marunong ka lang kumanta tapos di ka pa pala, di mo pa alam ang ano? Di mo pa alam? Ako ng pangalan ko. Ha? Ah, Di mo Hindi. mo kilala? Hindi mo ko kilala, ba't anong tawag mo sa akin? Ha? Da lang, da. Da? Dan. Hindi pala niya alam. Pangalan ko mga kamanlalakbay. Kawawa naman. Ayan, ang gabi na pala. Madilim-dilim na. Ang pangit ng view natin. Ayan, ayan palit natin view. Ayan, oh. Nakatalikod tayo sa ilaw. Wala pa tayong camera. Ayan po, nagkasakit po kasi si Cecil. Ayan. Ah, akala ko po nung una yung maganda na. Ayun! Ito pala magandang view. Ay, ayan. Oh, dito nga, dito. Ayan, ayan, oh. Ayan, ayan. Diyan ka. Para makita nila yung beauty mo. Ayan, oh. Ayan. Oh, halika, oh. Ganda ng view natin eh. Pangit natin kanina. Oh, ayan, oh. Ayan. Ano po kasi, mga kamanlalakbay, nagkasakit po siya. Ah, akala ko nung, kaya mahirap po yung ito po, kaya ko po binidyo, kaya ko binablog kasi aral po sa mga takot magpa-check up sa doktor. Kasi nung una, akala ko po, ang sakit niya yun, kasi na-stroke siya, high blood, kala ko mataas yung dugo niya. Ayun pala, marami palang pinanggagalingan yung high blood, yung blood pressure. Yung blood pressure, magkaiba pala dun sa sukat ng dugo. Blood pressure, yun yung nagiging pressure ng dugo kapag nauubusan ka ng oxygen. Ayan, nung una, tipid-tipid, ang pina-check up naman, yung binigay na Milteras para hindi ma-stroke, kaya lang, hindi ka agad, dahil sa kakapusan naman din, hindi po siya kaagad napagamot dahil may kamahalan po yung CT scan, mga proseso. Maraming salamat, shout out nga pala sa aming kapitan dito sa barangay namin, barangay Nagpandayan, Gimba, Nueva Ecija. Kasi nung nagkasakit po si Cecil, talagang si kapitan na yung amin pong napakabait na kapitan at barangay captain na Willie Gutierrez, yan. Excuse me po. And totoo po yan, nung muntik na uling ma-stroke si Cecil, pinuntahan ko si Cap kasi hindi ko makita yung service ng barangay. Hindi pa kaya yata kumakain si pare Cap eh. Napakabait talaga nung kapitan namin. Hindi pa nakakahugas ng paa. Sabi ko pare, baka pwede dalhin natin si Manny mo sa ospital, kahit sa pinakamalapit na ospital kasi nakita ko namumutla na eh. Hindi nag-atubili, hindi ka naghugas. Hindi ka nakahugas ng paa dahil kasi galing po sa bukid. Bukid po kasi yung pangunahing hanap buhay dito sa barangay namin. At doon talaga nadagdagan talaga yung sobrang nadagdagan yung paghanga ko kay kapitan kasi down to earth talaga yung kapitan namin dito. Grabe. Uh, kaya sana
kung papalarin, mga kababayan, kung may, kung may maswerteng nanonood sa inyo, sana bigyan pa natin ng isang pagkakataon yung ating buti kapitan, si Kapitan Willie Gutierrez. Ayan, hindi po tayo magsisisi. Lahat naman po ng mga nagnanais mamuno, siyempre okay lahat sila, mga kababaryo natin mga yan, mga kamag-anak. Kaya lang, siyempre, last term na po kasi ni Cap Willie. Kaya, kung mayroong isang pagkakataon pa, nasa atin naman po yan. Ang pagpili naman kasi ng mamumuno ay hindi naman po sa pilitan. Kung ano po yung gusto natin, kung ano yung napagkaisahan natin, yun po yung boto natin. Lahat naman po yung mga yan, lahat naman po sila na gustong mamuno ay may magandang kalooban. Ayan. Ayan. Ano? Ikaw, Han, sino kapitan mo? Ha? Hindi mo alam? Ayun, tumingin ka sa mga ayan o. Oh, pa-video ka na o. Ayan o, popost natin yan sa channel natin. Alam mo na pangalan ko? Hindi rin. Ano yun? Hindi mo pa rin alam pangalan ko? Oh, dito, masaya ka naman dito sa baryo? Masaya ka? Ha? Sagot ka, ba't Opo. Opo, apo. Paano pag magaling ka na, aalis ka na, uuwi ka na sa inyo, okay lang. Iiwanan mo na ako dito sa Ano ba baryo. yan? Ha? Ha? Oh! O, ba't galit ka? Tinatanong lang kita eh. Galit sa tanong ko. Yan po. At nakakaawa nga po yung kalagayan niya kasi pinipilit niya talagang makaintindi. Kaso, naapektuhan po ng yung ugat ayon po sa doktor, sa CT scan niya, naapektuhan yung ibang ugat niya yung nerves papunta sa utak. Kasi pagka po pala nauubusan ng dugo at nalolow blood, yun po pala, nauubusan ng oxygen. Pag nauubusan ng oxygen, yun yung tinatawag na parang stroke din siya. Kaya doon po sa mga may sakit, payo ko po sa inyo, pagka mga ganyan na po, mga pagdurugo, kasi sobrang lakas po ng pagdurugo niya. Halos wala pong tigil. Sabi naman ng ibang doktor po na tumingin, may mga kaibigan din naman tayong doktor. Maraming hospital na rin po yung pinagpa-check upan sa Antipolo, Rizal. Tapos may kaibigan tayo dati sa isang mamahaling hospital din sa Taguig. Sabi naman nila, menopausal syndrome daw. Pero nung dinala namin dito sa shoutout nga po pala dyan sa PGC, napakababait po ng mga doktor dyan. Asikaso nila yung mga pasyente. Kaya nire-recommenda ko po sa inyo, pag may nararamdaman kayo, ayun, takbo niyo po kaagad sa Dr. Paulino G. Garcia. Ayan. Hospital sa Cabanatuan City po yan. Asikasuhin po talaga kayo ng mga doktor doon. Para kayo nasa private hospital. Ayan. Napakababait po ng mga doktor dyan. At ipinapaliwanag po talaga nila, naantok na siya. Pinapaliwanag talaga nila yung mga cause, yung mga kung paano siya nagkasakit, anong dapat gawin. At saka hindi ka talaga papauwiin hanggat wala silang nakikitang tamang resulta. Kaya huwag na po kayo magatubili. Pagka may sakit, lumapit po kayo sa mga barangay official nyo. Kahit po ihatid lang po kayo doon sa PGG, sa Cabanatuan City, sa mga taga Nueva Ecija. Sigurado po na asikasuhin po kayo doon. Napakahuhusay at napakababait po ng mga doktor, napaka matulungin at matyaga yung mga nurse.
Yan po. Ayan, kaya ikaw, Han, may gusto ko sabihin sa ano? Antok ako. Antok na antok. Ano, may gusto ko sabihin sa mga doktor doon? Sa PGG? Salamat po. Ano ah? Sabi mo nga, salamat po. Salamat Po. po. Ayan. Na ngayon po, di pa rin siya magaling, pero malaki naman po ang awa ng Panginoon. Malaki naman yung development niya. So, maasa po tayo na isang araw ay gagaling din po siya. Pagkakaloob din ng Diyos yung kagalingan para sa kanya. Kasi ang pera naman po, hindi nakapagpapagaling ng sakit yan. Ang tunay na nakapagpapagaling po ng sakit, ang Panginoon Diyos. Kasi kung talagang siyempre, kasangkapan po yung mga doktor, pero una sa lahat, ang Diyos po talaga ang may hawak ng buhay ng tao. Kasi kung may nabibili pong buhay, at talagang yung sensya ay nakapagpapagaling ng sakit, sana hindi na namamatay yung mga maraming pera dyan, yung mga mayayaman, di ba? Yung mga humihiga sa pera. Kaya, yun po yung katibayan na ang kalusugan, ang buhay ng tao, galing po sa Diyos. Ayan po. Kaya, ayan, patuloy po tayo umasa na sana gumaling na si Cecil para makapag-jogging na uli kami. Ano? Jogging tayo? Ang magaling ka na? Ayan pero mataba naman siya. Wala siyang yung sa isip lang po talaga yung nagka-problema kay Cecil. Sana po kasamahan niyo kami idalangin na sana naman gumaling na siya. Ayan, ako naman po kalilibot naubutan po ako ng ulan yan ng kaso. Tapos nakita ko yung YouTube channel ko. May mga content naman ako, may mga videos ako doon, kaya lang wala lamang nanonood. Kaya sabi ko, subukan ko namang kunyari mag-vlog. Baka sakali may manood, ma-monetize tayo sa YouTube. Pero siguro matagal pa yun. Balay natin. Kaya sa mga nanonood, pasuporta naman po. Pasubscribe. Yan, hindi ko alam magpipisil pa nung pasubscribe, tapos palike. Yan po ba yan? Yata, ganun ba? Napapanood natin, no? Yan. Katuwa. Ayan. So, yan po. Si Cecil, malusog, pero dahil sa maling akala, ayan, tinipid talaga siya hindi akala kasi cholesterol, yung hypertension niya, yung pala kulang sa dugo. Kaya mahirap mahirap talaga yung nagmamarunong. Kaya yung mga nagmamarunong dyan, nako, ingat po tayo. Sabi nga, may kasabihan, little knowledge is dangerous. Mapanganib daw po yung konting kaalaman. Yung mga nood lang sa Google, nood sa video. Kasi akala nakakatipid. Ngayon po, napakaganda po nung ginawa ng mga namamahala sa ating bansa, kasi talaga pong sa mga katulad namin mahihirap ay libre na po kayo ng magpagamot, magpa-hospital. Ang gagastusin nyo na lang po yung pagtsatsagaan nyo magbantay sa ospital, yung pagkain ninyo. Pero lahat po yan, yung bill sa yung kwarto, yung sa accommodation niyo sa room, pagkain, gamot, doktor, libre po lahat yan sa PGG, yan, PJG, yan, sa Dr. Paulino G. Garcia, yan, Memorial Hospital yata yun.
dito po sa aming probinsya, sa Cabanatuan City, Nueva Ecija. So, yan lang po. Sana may makapansin sa video namin. At ngayon naman po, yung sakit ni Ma'am Cecil na pangdurugo hanggang ngayon, hindi pa rin gumagaling. Kaya baka nitong ano po, itong buwan na to, September, mga 21 ano, schedule mo no, 21. Yan, balik siya sa ospital para sa ano, para sa kanya patuloy na check up at para malaman kung kailangan ba siyang operahin o kailangan palitan yung mga gamot niya. Yan. So far po okay naman kasi hindi naman nagbabago yung pangakatawan niya. Tapos napansin ko nga minsan kumakanta na siya, bibidyoke, pag sinumpong ng tawa ng tawa, pag wala namang kibo, alam kibo. Ayun. Pero sa physical po, wala po siyang sa tingin ko po wala naman siyang nararamdaman. Yung nga lang po, yung continuous bleeding, patigil-tigil. Yung mga doktor na po ang magsasabi kung mayroon pa bang tatanggalin sa kanya o papalitan ba yun, papatuloy yung gamutan. Siyempre, mga doktor, pinag-aralan po talaga nila yan eh. Kaya alam nila. Siyempre, paggaling naman po, una, sa tulong ng Panginoon Diyos. At kasangkapan po, yung mga magagaling at mababait na manggagamot natin. Yun lang po. Sana po subscribe kayo para lumaki yung channel natin. At balang araw po, may pangarap din tayo kahit paano makatulong sa kapwa. Opo. At ang ipinapanalangin ko lang una ngayon, sana gumaling na si Cecil para makabalik na siya sa dati niyang buhay, para makapagsalita na siya, ma-recognize niya na, maging masaya siya. Ayan. Paalam ka na. Bye-bye. Bye-bye ka na. Bye-bye po. Bye-bye ka na. Magsalita ka naman. Bye-bye po. Bye. Bye-bye. Ayaw mo silang kantahan? Yung kanta mo, yung di ba yung kanta mo yung may kinakanta mo yung kay Ma'am Lani, Misalucha, yung ano na nga yun? Kailan darating yung umaga, di ba yun? Ha? Taka yung bukas na lang kita mamahalin. Favorite mo yun, di ba? Tapos yung yung kinakanta mo pa isa, yung One Moment in Time, taas-taas na. Pero nakakanta mo dati. Kamagadala. Tiwala. At ngayon, maraming nanonood sa'yo. Ayan sila, maraming nanonood. Maraming mananalangin sa'yo. Ayan. Yan pa yung isang dahilan. Kaya kita ibinidyo para yung makapanood sa'yo. Ipag-pray ka nila. Manalangin ka nila. Katulong natin sila mananalangin sa Panginoon para gumaling ka. Ayan. Maraming salamat po. Bye-bye po. Yun lang. Purihin po Panginoon. Sana po pagpalain niya po tayong lahat. Salamat po. Salamat. Thank you.